Ay, malungkot ka ngayong araw na pagpunta ko. Ewan ko nga po mo. Hindi ko mabot-abot ng pag-isip ngayon. Basta huwag mo nang isip-isipin sa Ate Jonalyn, ha? Baka naman ikak may darating na naman na pagsubok sa akin ng Panginoon Diyos. Huwag naman, tatay. Huwag ganyan. Masama po yan na pinapangunahan nyo yung decision ng Diyos sa atin, ano? Baka itinapon na nung lalaki dyan sa biyahe papunta rito. Lada na, Panginoon Diyos, kung anong kuwan dito sa akin. At muli nga natin binalikan ang mga alaala ng pagbablog kay Tatay Filomeno at meron tayong mga viewers na hindi alam kung anong totoong nangyari kay Tatay. At eto nga yung mga huling binitawan ni Tatay na mga salita sa atin na hindi natin inakala na huling pag-vlog na natin sa kanya ito. Welcome back to my YouTube channel, Commander ni Marcos, at sa ating page na Alma Vlog. Ayan, may binalikan tayo dito kaso nga lang wala po sila. At ito po yung lugar dati ni Tatay Filomeno na ating binavlog, tinutulungan na senior. At ito po yung dating bahay niya, oh. Ayan. Ang nakatira na dito ngayon ay yung kapatid niya na si Tatay Dodong. Yan, kaso nga lang wala daw sila ngayon. Nagsaka daw sila sa bundok para mamitas ng nyug. Yan, o ano yan nakalagay dyan? Baka yung anuhan ng isda siguro yan. Ano? Dito sila nakatira. Ano lang sila, nagsaka. Yan. At si Tatay Dodong nga po, kung maalala nyo, na vlog ko din ng ilang part. At naabutan ng bangka. Ayan, nagkaroon po siya ng sponsor para sa kanyang bangka at yun yung hiling niya sa kanyang trabaho. Kasi ang trabaho niya po ay nag-uuling. Yun po yung matagal na daw, 30 years na yata, 30 years plus nang nag-uuling si Tatay Dodong at medyo delikado nga po yung trabaho na yun. At kaya nga po, yun, na-providean natin siya ng bangka. Yan, ipakita ko yung bangka na nabili namin ni Tatay Dodong. Ito na po yun. Yan, stock po ngayon kasi si Tatay Dodong ay nandun namimitas ng mga nyug. Ito po pala yung pinagawa niya. Disagwan po ito. Disagwan po yan. Nakakatuwa kasi nandito na sa bahay nila. At yun nga, halos parehas sila ni Tatay Filomeno ng behavior, mabait sa kapwa, yan, mapagbigay sa kapwa, matulungin. At kung sino man yung mga hindi pa nakanood, at ang dami din palang nagko-comment kay Marcos na kung nasaan na daw si Tatay Filomeno, pati hindi ko na daw pinalikan yung mga hindi nakasubaybay na, ay si Tatay Filomeno ay wala na po siya. At pwede nyo pong balikan sa ating mga vlog na si Tatay Filomeno ay pumanaw na po siya. Ilang buwan na din ang nakakalipas. At dito kami dati natambay si Tatay. Dito nakaupo dati siya. Yan, sa mga nakakamiss kay Tatay Filomeno, yan yung bahay niya. Buhay na buhay pa yung bahay niya, pero si Tatay wala na po. I think nasa na po siya ngayon, ilang month. Di ko ma-sure kung ilang month na din pong wala si Tatay Filomeno dito sa mundo. Yan. Po siya, yun ay nagkasakit. Biglaan. Yung may mga nararamdaman siya. Gawa ng na-stress dahil dun sa nangyari na paghihiwalay nila nung 24 years old na kinakasama niya. Biglang humina si Tatay. Hindi naman yung totally na nagkasakit siya, kaso nga lang ay parang yun nga po, napabayaan niya yung sarili niya. Noong panahon po na nag-uwi kami doon sa bahay namin sa Quezon, ay masigla pa si Tatay. Pinag-grocery ko siya, binilhan ng mga bagong damit, at yun nga, pinasuot ko pa nga sa kanya yung mga bagong damit at tuwang-tuwa po siya. Binilan ko ng pang-ulam niya.
Yan, tuwang-tuwa po si tatay that time at di ko inakala ng pag-uwi ko sa bahay namin, nagbakasyon kami ni Marcos doon sa aming tahanan, ay siguro mga 2 days pa lang kami doon ay tinawag na sa akin nung apo niya dito na si Isabel. Kung kilala niyo si Ate Isabel, yung binavlog din ni Marcos na may alagang Arabo. Yan. Siya po yung nag-contact sa amin na nasa hospital si tatay at 50-50 na yung buhay. Doon po ako parang natulala na sabi ko bakit biglaan, kasi kung kailan nawala kami dito sa Bicol, dito sa Kapalonga, ay biglang ganun ang nangyari kay tatay. Si tatay gusto niyang makasurvive siguro kasi ayon sa kwento ay gusto niyang magpatakbo sa ospital, kaso nga lang yung unang tao na pinag-anuhan niya, hingian ng tulong ay hindi siya pinansin at parang pinagantay pa ng ilang oras, kaya yun biglang bumagsak daw si tatay, nawala ng malay. Doon na po yun nagsimula na hindi na bumalik yung malay tao niya hanggang naitakbo sa ospital nga at wala na pong hininga. Nung nasa hospital, sinusurvive po siya ng mga nurses, doktor. Kaso nga lang wala man na po talagang buhay si Tatay Filomeno at yun nga, hanggang sa wala na. Ang daming nalungkot. Alam ko yung mga dating viewers na nandito ay namimiss nyo si Tatay Filomeno, at sa lahat naman ng vlog ko may mga nagko-comment nakakamiss daw si Tatay Filomeno, at sa totoo lang po, totoo po yan. Lahat po tayo nakakamiss sa kagaya niya na beneficiary natin na hindi marunong mag-demand, hindi marunong humiling sa kung ano yung gusto na, kung anong grasya lang yung meron sa kanya, yung ma-share sa kanya, kung ano yung blessing, kung ano yung bibigay natin pagbalik-balik natin dito sa kanya, ay tuwang-tuwa na po siya, parang na po siya doon, kontento na siya sa mga sinishare natin. Ayan nga. At noong time tinutulungan natin siya ay papabahayan sana natin siya ng maayos-ayos dito sa bahay niya. Itong mga plywood na to, bigay din niya ng sponsor sa kanya. Tapos itong pawid, yan, yung mga pawid na mga bago na yan, ako po ang nagpa-deliver lahat niyan dito dati. Para lang medyo, kasi itong, na ito, yan, yung plywood na yan, ay sako po dati yan, sako ng pids. Yung mga nilalagay ni Tatay Filomeno. Lahat ng dingding ng bahay niya noon, sako ng pids. Kaya pansamantala, pinalagyan ko ng plywood. At plano ko na talaga noon na mapatayo ng bahay si tatay dito sa part na ito. Matatabunan ng lupa dyan, tapos dyan mapapatayuan ng bahay. Kaso nga lang ang nangyari, that time na papatayuan na sana ng bahay, naka-schedule na first week ng February yung schedule sana ng pabahay natin kay Tatay Filomeno. That time naman na yung pagkawalan niya, kaya hindi niya man lang, nakakalungkot na hindi niya man lang naranasan yung yung mapabahayan mapabahayan ng maayos, maranasan. Sabi nga niya, ang binitaw na salita sa akin noon ay, sabi niya ay sana nung bata-bata pa siya, naranasan niya man lang yung mga ganito, kasi noon daw puro trabaho yung nangyayari, kahit daw mababa ang kita, yung sahod niya noon ay yun, tuloy-tuloy pa din ang pagsisikap niya para sa kanyang sarili, kasi ang dami pong naging asawa si tatay, kaso nga lang iniiwan siya. Isa na doon si Jonalyn, kung maalala niyo si Jonalyn na naging partner niya dito, na doon na nakilala yung pangalan nilang dalawa, yung 24 anyos na kinakasama niya na may sakit din na epilepsy. Ayan. Yun po yung naging karanasan din ni tatay, syempre na i-share sa atin, sa inyong mga viewers niya, solid viewers, kasi si Tatay Filomeno umabot din po ng ilang million views dito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Ilan pong beses na nag-million dito sa ating Facebook page, umabot po nga ng
parang 7 million na nga yung isang video niya noon. Nakasama niya si Ate Jonalyn. So ayun, nagulantang lahat nung nalaman ng mga viewers na hiwalay na sila, na niloko siya, na nakipagtanan si Ate Jonalyn. Wala pa tayong magagawa. Iba po kasi yung mindset niya, kasi medyo naapektuhan na yata si Ate Jonalyn sa kanyang sakit. May epilepsy po kasi, medyo iba na yung tumatakbo siguro sa kaisipan niya, kaya gano'n nagawa niyang iwan si tatay, na alam naman ng karamihan na yun yung dahilan kung bakit humina yung sa katawan niya ni Tatay Filomeno, kasi niloko siya. At mismong pamangkin niya pang nagtanan doon sa kinakasama niya. Sobrang nasaktan po si Tatay Filomeno sa nangyari. Pero wala na tayong magagawa, na andon na, tapos na ang lahat. Yun nga, na-interview natin yung kapatid ni Tatay Filomeno, pinagpatuloy natin yung beneficiary natin kay Tatay Dodong. Yan yung kapatid ni Tatay Filomeno na nabigyan natin ng bangka na ito. Yan yung bangka niya, panghanap buhay. At sila din ang nakakaalam kung bakit, anong nangyari kay Tatay Filomeno. Siguro kung hindi nangyari yun, na pag-iwan kay Tatay Filomeno, ay siguro buhay pa siya hanggang ngayon. Baka nandito pa sila, baka maayos na ang tahanan nila, baka may bahay na si Tatay Filomeno dyan na maayos at malakas pa siya. Kasi nakikita ko, tumutulong sa kanila mga mahal kong viewers, na lumalakas si tatay dahil doon sa babae na yun. Siya yung nagpapalakas, kasi syempre siya yung nag-aalaga, minsan din siya yung inalagaan, at yun nga, may sakit siya. So that time, napanghinaan dahil sa pag-alis ng babae. Yan. Pero wala na tayong magagawa, kasi naandun na, nangyari na lahat. Di naman natin akalain na ganun yung mangyari. Ito, medyo matagal ko din hindi na pasyalan yung si Tatay Dodong, at naging busy tayo, at may project nga po tayo kay Indiano, kay Buboy Indiano. At yun, patapos na din, at maraming salamat sa mga sumusuporta araw-araw. Yan, nanonood, nagko-comment, yung mga concern po na nagko-comment sa vlog natin kay Buboy. Yan, nagsasuggest din, maraming salamat din po. Tinatanaw ko yun na magandang positive comment yung mga sinishare nyo po sa aking vlog kila Buboy. At yun nga, at sana sa lahat ng magiging scout natin ng mga bago, sana supportahan nyo, kasi sobrang deserving po nila talaga ng tulong. Lalo si Mary, yung nagkasakit sa kanyang pag-iisip. At yun nga, ang daming paniniwala na maligno daw siya, at meron din yung side na syempre nagkaroon siya ng sakit na meningitis, at ngayon ay hindi na nakakausap. Parang ang case niya noon ay parang kay Dagay, kung maalala nyo si Dagay na scout ko din. Ako po mismo nag-scout doon kay Dagay, at natulungan din, napacheck up din natin ng ilang beses. Ayan, na saksihan natin yung mga nangyari, na nag-on off, parang nag-on off yung sakit niya, naging okay, tapos bumalik, naging okay, kasi hindi tuloy-tuloy yung paggaling niya. Pero sa ngayon okay na siya, nag-aaral, pag-graduate na nga ng elementary, at mag-high school na din yung bata. Kaya napaka good news po yun para sa akin, para sa ating mga tumutulong, kasi merong mga ganong case na pwede pa palang mabigyan ng pagkakataon para mabago yung kanilang buhay sa pamamagitan ng pagtulong ng mga vlogger. Ayan. Hindi lang naman po ako nakatulong doon, may mga tumulong din, kagaya nung si Kalinga Prab. Ayan, siya din ang nakapagpabahay. At sa totoo lang po, nung unang panahon pa na nagbablog tayo, sobrang baba pa yung natin, ang channel natin noon. Ay wala po talagang sponsor yun si Dagay. Nilapit ko lang yun doon sa isang sponsor ni Marcos na nakakausap namin, na ninong namin ngayon, si Ninong Hawaii. Shoutout sa kanya. Ayan, nilapit ko po, kinausap ko na kung pwede ay sponsoran niya. Ako na po mismo, hindi po siya nag-offer ng sponsor, pero kinapalan ko na yung mukha ko para lang mapaayos yung lagay ni Dagay noon. Sabi ko, kinausap ko, Kuya,
kuya pa ang tawag ko nun kasi hindi pa ninong yun noon. Kuya, kung pwede po ilapit sa iyo, humingi ng tulong sa iyo para mapacheck up namin itong bata na ito kasi hindi po talaga siya nakakausap, tulala din. Yan. At ang dami niyang ano noon, dami ding napagdaanan na ano kay Dagay noon. At yun, napacheck up na. Una, online check up kasi noon, kasagsagan po ng COVID noon. Kung maalala nyo, bawal yung face to face na check up. At na na pa-online check up, yun, nabigyan ng gamot na paresetahan, napabilihan ko po siya sa pharmacy, sa daet ng gamot niya. Doon nagiinom na siya at biglang nakakausap na that time si Dagay. At kung nakakainom ng dire-diretso, okay naman siya, nakakausap na, masigla na siya. Yan ay pag halubilo na sa mga kapatid. Pero pag bumabalik yung sakit niya, nagiging tulala ulit siya, hindi na siya nakakausap, ganun. Yung parang walang naririnig. At yun, mas malala po yun at nagtatawa pa siya. Meron pa yung time na magdamag, walang tulog. Pero si Mary naman po, ganun din po yun. Meron daw yung time na hindi siya natutulog talaga, hindi siya, talagang totally 6 years na hindi nila nakakausap. Kaya mas malala si Mary. At yun, sana nga matulungan din natin siya sa pamamagitan ng panonood nyo, yan, pag-comment nyo. Malaking bagay po yun para matulungan natin yung si Mary. At sa mga lubos din dyan, lubos-lubusan na sa buhay, pwede natin sharean ng tagkakaunti. At alam naman natin ang medication, ang medical ay medyo mabigat po yan. At lalo sa utak po yung natin, ipapa-check natin kay Mary. At sana meron tutulong sa atin para mapa-check up. At pagkatapos itong pabahay ko kay Buboy, ay si Mary naman ang ipapacheck up natin para naman mabigyan ng inumin na gamot. At yun, may matulungan na naman tayo at mabigyan ng pag-asa sa buhay. Kaya huwag po tayong mawala ng pag-asa. Huwag nyo pong damdamin kung minsan yung sa beneficiary ko may mga nabibitawan akong hindi magandang salita. Yun naman po ay gusto ko lang pong mapaganda yung nila, yung relasyon nila, yung malalaman nila yung mga hindi dapat, kasi minsan po yung mga beneficiary natin, kulang din po sila sa ganong siguro nasa sulok. Syempre medyo ang iniisip na lang ay yung kapakanan, pero hindi nila iniisip na dapat ganito din yung gawin nila na para mas maayos yung kalagayan nila. Pero sa akin, humingi din ako ng paumanhin kung medyo direktahan po ako. Nagiging direktahan po ako sa mga beneficiary ko. Tulad nung nakaraan kay Buboy, ayan, naging direktahan ako sa kanya. At gusto ko pong maging okay din yung naming nung beneficiary ko, yung maging honest sila sa akin, maging pero okay naman na po kami ngayon lahat. At yan nga, abangan nyo yung yung mga vlog pa natin sa kanila, kay Mary, kay Buboy, ayan. At sa mga bago nating scout, madami po tayong target ngayon, at sana samahan nyo ako. Ayan, panoorin nyo po kung ano yung mga vlog natin. Hindi man sila Buboy, kung kita nyo naman po na karapat dapat matulungan, kahit hindi nyo na po panoorin, basta itambay nyo lang yung cellphone nyo, naka-open yung cellphone nyo, yung video nandyan, naka-play, malaking bagay na po yon. At maraming salamat. At abangan nyo din po yung ribbon cutting natin sa pabahay natin. At maraming salamat sa mga sponsor natin. At unang-una sa Panginoon, syempre pangalawa sa sponsors natin, tumutulong, nagagabay, tumutulong financially, at sa mga suggest nila, maraming salamat po. Kay Ninang Adel, kay Ninang Adelina, kay Ma'am, ayan, nalimutan ko tuloy yung si Ma'am California, ayan, si Kanunal. Ayan, maraming salamat po sa iyo, Ma'am, at ginagabayan mo din ako sa mga vlogging ko, mga content.
Ayan, nag-a-advise din po siya. At sa mga iba pa nating mga nag-share din ng blessing para sa pabahay natin kila Buboy. Maraming salamat po. Tas puso po ako nagpapasalamat para mabuo yung pabahay natin na kila Buboy. Kahit cute, matibay-tibay naman po at purong bato po yun. Ayan. Malaking blessing po yun sa mag-ina. Ayan. Dito ko muna tapusin itong vlog ko na mag-isa ko yan, ni-reveal ko lang. Inano ko lang ulit dito sa lugar ni Tatay Filomeno. Sa mga nagtatanong, ang dami kasing nagtatanong din. Bakit di ko na daw siya binalikan? Siguro yun, hindi na yun nakapanood dun sa mga next vlog natin. Kaya hindi niya nalaman na wala na po si Tatay Filomeno. Ayan, kay ating na nagtatanong, shoutout po sa'yo. At yun yung update ko kay Tatay Filomeno at doon sa kapatid niya si Tatay Dodong. Thank you so much po sa nagpabigay din dito, nag-sponsor dito sa pabangka natin kay Tatay Dodong. Maraming salamat po sa iyo, ma'am, at sana doblen pa ni God yung blessing na binigay mo po kila Tatay Dodong. Ayan, maraming salamat din sa inyong lahat. God bless.